short lang po ang verse na ating ang ating pagbubulay-bulayan sa hapon na ito. At this is one, I think, of the most popular verse sa Bible nga po, no? Na ang isang pastor nga sabi niya, the greatest promise in the Bible, no? Parang ganun ang sinasabi niya. But this time, no? So basahin natin, binanggit ito kanina ni Kuya, no? Sa kanyang nag-lead ng person worship. Ito pong sinasabi, no? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So, napakaganda, no? Tayo po'y manalangin muna. Diyos, takilang mga ama, kami po, O Diyos, nagpapasalamat muli sa umaga ito. Salamat, O God, for taking us here, Panginoon, sa lugar nito, Panginoon, to worship You, to praise You, Panginoon. Salamat, O God, because nandun ka palagi, Panginoon, na nagsubaybay sa amin. Salamat, O Lord, sa kagalakan din, po, Lord, that nakita na namin, Panginoon, ng Bisha and the other members, Panginoon, ng iglesia na ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ng pastors na ito po, nila, Panginoon, si Doc Rich, sa kanyang may bahay, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat isa, Panginoon, nandito. And again, O Lord, aking tinataas iyo, Panginoon, ang iyong salita na aming pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Nanawa po ito po tumimo sa mga puso. At ganoon po, Lord, I pray for myself, Panginoon. Nanawa po langisan po ang aking labi, O Lord. Fill me with your Holy Spirit, Panginoon. Nanawa po iyong salita, O Lord, ay magiging effective, Panginoon, sa amin lahat, Panginoon, nakikinig. Maraming salamat, O God, at awa po ikaw po, Diyos, ang aming mapapurihan sa aming buhay sa oras nito. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito po yun, no? This is called one of the most popular verse in the Bible nga. One, hindi naman siya lang nag-iisa, but ito po yung napaka importante or the greatest nga, sabi nga sa title kanina. Anong tawag doon? The greatest, a great promise pala, no? A great promise, no? So, the context of Romans 8:28, sabi ni Paul, no, is one of gin-address ni Paul, no, that it is the living by the power of the Spirit in the midst of suffering and pain. The passage emphasizes divine intervention and spiritual protection, offering reassurance during difficult times, and highlighting God's role in turning challenges into blessings. Kasi pag binasa mo ito, minsan ma-misunderstood mo siya, no? So kung basahin natin ito, ang context nito, ng entire epistle ng Romans, it reminds Christians that suffering is part of the present age. But ultimately, God works all things for their ultimate good, no? So naga-work out ang Panginoon na kahit po anong pong mangyari sa ating buhay, ang resulta niya, no, ay para pa rin sa atin lahat, no? So ito pong ginagamit, no, by many who are thankful and understood that life is controlled by God, no? Ito po yung sinasabi niya. Or sometimes, no, believers are asking, no, bakit itong nangyari sa akin, no? Why all these things are happening to me? Yung mga trials ba, mga kahirapan na dumarating sa ating buhay, may pangako, no, ang Panginoon sa atin, bakit may dumarating pa rin na hindi maayos, no? Sabi mo, nag-serve naman ako, no? I'm a good man, no? Mabait naman ako, no? Kung minsan pagtulog, no? And bakit nangyari ito sa akin, no? But if we really, no, kung deeper ang ating pananampalataya sa Panginoon, we would be able to appreciate how good God is, no, sa atin mga buhay, no? And ito minsan na may misunderstood din natin ito ang itong klaseng verse na ito sa ating buhay, because usually we expect nga lahat na dumarating sa isang believer, sa isang Kristiyano, sa isang tumanggap sa Panginoon ay supposed to be tama na lahat, no? And the answer of God is sana nandiyan na palagi pag pag may mga problema na dumarating sa ating buhay, no? May isang pastor, no, nagbigay siya ng isang illustration, no? Kasi medyo na misunderstood nga ng isang tao. Bago tayo patuloy, magkwento muna tayo, no? May isang Kristiyano, no, na nabahaan siya. I don't know kung narinig niyo na ito. Sa Pilipinas, di ba, palagi baha. So okay, sa Pilipinas na lang, palagay mo sa Pilipinas siya nagbaha. No? Okay. So nung tagatuhod pa lang yung baha, or medyo mataas-taas na siguro dito, may dumadaanan ng mga rescue boat. No?
So, gintawag siya na, oh, punta ka na rito, i-save ka na namin kasi baka malunod ka. Sabi niya, no, no, no. Ang Panginoon ay liligtas niya ako kahit hindi ako magpunta sa inyo. O grabe ang faith niya. So una yun, lumampas ang boss. Sabi niya, okay, kung ayaw mo, sige, bahala ka. Pangalawa naman, medyo nagdito na yung ang tubig tumaas na. May dumaan uli na rescue boat. Sabi niya, sakay ka na. Sabi niya, no, I got this under control. God will help me. Tutulungan ako ng Diyos sapagkat mayroon akong malalim na pananampalataya sa Kanya and He will save me from this flood. So, okay, lumampas yung dalawang boat. Okay. So, nang tumaas na tubig, nag-ano na dito na sa kanyang, sa may liig niya na, lampas na sa niya. Helicopter na, dumaan ng helicopter, no? Nagbaba ng, di ba, may rope na siya na parang hagdanan na sumakay ka lang doon, iakyat ka na nila. Sabi niya, no, 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 I don't want your help. My God is, malakas ang Diyos sa akin, isi-save niya ako. Until that time, na nalunod na siya. Dead, patay siya. Now, nung nandun siya sa langit, tinanong niya ang Diyos, sabi niya, God, why didn't you save me? Bakit mo hindi ako niligtas? No? Sabi niya, I don't understand. Hindi ko naman intindihan bakit ang grabe pananampalataya ko siya. Bakit hindi mo ako niligtas doon sa baha? Sabi ng Diyos din sa kanya, I really don't understand as well. I sent you 2 boats and 1 helicopter. No? Bakit hindi ka nagsakay doon? Yun na yung sagot ko sana sa iyong mga panalangin. So sometimes, ito po yung kwento na ito ay actually hindi na parang gawa-gawa lang, yet we can get a lesson, no? Na minsan yun na pala ang sagot ng Panginoon sa atin, pero hindi natin gin-grab, no? Because we always think that God is always there to help us, but sometimes God uses other people, no? Na para matulungan tayo. Amen. So actually, nasagot na pala ng Panginoon ng ating mga panalangin, yet hindi natin nakuha pala ang totoong senaryo. Okay, anyway, patuloy tayo. Sa isang translation po ng Bible, may sinatawag na New Living Translation. Ito may iba siyang dating, no? Sabi dito, and we know that God causes everything to work together. Iba yung dating niya, di ba? May ginagawa ang Diyos, no? That causes everything to work together for the good of those who love God, no? And are called according to His purpose in them. Ganun po ang isang translation ng NLT, no? Now, napakinggan ko rin yung ibang mga preachers na nag-preach nito, pero gayahin ko sana kasi lang may nagpasok sa akin. Sabi ko, ibahin ko naman kaya ang dating sa pag-preach itong Bible ng verse na ito. So himay-himayan natin isa-isa yung kung ano pong sinabi dito sa verse na ito, no? Para lalo natin maintindihan, makuha natin kung ano bang ibig sabihin talaga ng verse na ito, no? Okay, so unahin natin yung first sentence ng word, no? And we know that God, no? Alam natin, no? Alam natin. Usually pag nanalangin tayo, di ba? Minsan sabihin, we know, O God, that you are so good. We know that you will supply all my needs. We know that, or I know, alam ko. So, ang ibig sabihin, it means that we are confident, no? We are confident that God, no? That He is faithful and trustworthy, no? And He cares for His children. Parang ano ba natin yung bang, when it comes to God, alam na natin na kayang gawin lahat ng Panginoon ang ating mga pinapanalangin, no? Si Nanay Tutong, pag nanalangin niya, puro and we know, I know that you will, lahat-lahat na ganun, no? So, because alam natin na ang Diyos ay talagang gagawin niya ang gusto niya na mangyari sa ating mga buhay, no? So, ito nga po yung isang advantage, no? Sa atin, no, that if we are really growing spiritually, makakasabi tayo na, yes, I know that God will do this thing, no? And kung nagalalim po ang ating pagkakilala sa Diyos, no, ito rin pong magbibigay sa atin ng confidence, no, na anything that we pray ay sasagutin ng Panginoon. Amen, no? So, we know, no, na mahal tayo ng Diyos, no? Amen, no? Mahal tayo ng Diyos, no? We know that God is going to provide everything for us, no? Sabi nga sa Bible, no? But my God will supply all my needs, no? According to His riches and glory in Christ Jesus. So we know, di ba? Sabi natin, we know, no?
We know that God will comfort us in times of mga kalungkutan, no, sa ating mga buhay, no? We know that He will give everything to us, no? He will give us wisdom and guides us. Even non-believers paniwala nito na ang Diyos ay mayroon talagang gagawin, no, sa kanilang mga buhay, no? We know that things will happen according to His will, no? Kung ano pang will ng Panginoon ay mangyari ito, no? And God is glorified if we appreciate His actions. Kung nabigyan tayo ng gusto natin, di ba, nag-glorify din ang Panginoon, no, sa ating mga buhay, no? So the more we know God, I know that He will also bless us. Yung may confidence ka sa Panginoon, i-bless ka rin niya sapagkat naniniwala ka that He can bless your life. Di ba? So, di ba sa atin din, kung, for example, sa atin mga buhay, kung naniniwala ang isang tao sa atin, parang naano ka, di ba? Nagiging masaya ka, nagiging, ano ba yung sarili mo na, yes, no? Parang natutuwa ako because naniniwala ka sa akin. Naniniwala ka sa aking mga kakayahan, no? So, yun po, no, ang una-una, no? And we know that God, or we know that all things, pero sa ibang translation, and we know that God. So, in other words, may confidence tayo na ang Diyos talaga ay meron siyang gagawin sa atin mga buhay. Amen. Pangalawa, and we know that God, no, causes everything to work together for good. Alam natin na ang Diyos, no, ay ginagawa niyang lahat for our good, no? Lahat ng ginagawa niyang mga bagay na yan para sa atin, sa ating kabutihan, no? May mga nangyari sa buhay, no, na sa kanyang mga anak na nagtatanong tayo bakit, no? What good it can give. Sa huli yung bang mga bagay minsan na dumarating sa atin mga buhay na bakit nangyari ito sa akin, no? Nung the other day may binbisitahan namin ng isang pastor, no? Pastor din siya doon sa Abha kami, pastor siya sa Joel's, no? Jesus our Lord and Savior, yun ang kanyang church, no? Nagtatrabaho siya sa shop, mekaniko. Ang bahay nila doon sa taas ng gasolinahan. Now, nung nagkarga ng gasolina ang trailer, no, sa gasolinahan, hindi, may tambutso na siya or may exhaust, no, ang tangke ng gasolinahan. So doon pala nagalabas yung fume ng singaw ng gasolina, no? So paglabas, doon din ang kanyang kusina, malapit din sa taas. Okay. So nung nagsindi siya daw ng una para initin yung pagkain niya, wala pa Pangalawa na pagsindi niya, nag-apoy na lahat. Umakyat yung apoy doon na, simply fume, gasolina, naaabot ng apoy. Nangyari sa kanya, nasunog yung dito niya, kamay niya, ang dalawang paa niya severely burned. I think 3rd degree. 2nd degree burn. So dito na siya. So, yun, tulong-tulong, no? At saka kahapon medyo ayos-ayos na sa konti. But I think it already mga 3 months na yata siya na nagpapahinga. Pero so then magtanong ka, ano ba ang purpose ng Diyos? Bakit inalaw niyang ganun? No? Pastor naman siya. No? So magtanong tayo minsan na, bakit ganun ang nangyari? Sabi niya, all things work together for good. Bakit ganun ang nangyari, no? At nag-iisip na ako, ano kaya ang purpose ng Diyos sa buhay niya? Nasunog siya, buti paa niya lang nasunog. But why did God allow that kind of circumstances sa buhay niya? No, kahit ako hindi ko masagot eh. I think only God knows kung ano ba ang purpose. But then, sa huli, ano kaya ang mangyari doon? At may isa pang kwento din, puro na lang tayo kwento, no? May isa din kwento na may isang pastor at saka yung kanyang asawa na mag-a-attend sila ng conference, no? And the night before, natulog sila sa isang bahay. And in the middle of the night, nasunog yung bahay. Patay silang dalawa. Ang kapatid niya, member namin sa Abha Church dati. So nagtatanong siya, bakit ganun po nangyari? No? Mag-a-attend sila ng conference for a Christian conference, bakit namatay sila? Naiwan lang niya ang kanilang mga anak. So then we usually ask, bakit ganun ang nangyari? Ano?
I think only God can answer that one. But if we believe this kind of verse na pangako ng Panginoon sa atin, I think we'd be able to understand kung ano po talaga ang plano niya. No? May mga nangyari sa atin na hindi natin gusto, yet, no? Ang Diyos lang talaga ang nakaalam. But if we stick to this verse na ang pangako ng Panginoon that He will always work together for the good of those people who love Him, so siguro maintindihan natin, no? So then, may isa pa. Si Joseph. Joseph the dreamer. Daming kwento, no? The dreamer. Anong nangyari kay Joseph? Nung bata pa siya, bigyan siya ng tatay niya ng magandang damit, no? Pero yun ang nag-cause pala, naging hate siya ng kanyang mga brothers. So nung nagpunta siya doon sa ilang, napunta niya mga kapatid niya, gusto siya patiin. Pero sabi ni Reuben, wag mo natin patayin. Ang kapatid niya isa, wag muna siyang patayin. So ginlagay siya sa balon na walang tubig. But then later on, nung dumating yung mga Ismailites, yung mga traveler, I think, ginbinta siya, di ba? Binenta siya. And then when he reached Egypt, no? Nagpunta sa Egypt, ginbinta na naman siya doon sa head ng guard ng Pharaoh, no? Ni Potiphar pala, si Potiphar mismo, doon siya ginbinta. O ginawa siyang slave. So medyo medyo masakit-sakit na yung kanyang napuntahan, no? At saka siyempre nag-lie sila, si Jacob nag-iyak, no? Grabe ang ng tatay kasi love na love niya si Joseph. Siya pong anak ng last niyang asawa na si it's not Leah. Rachel, Si Rachel ang last nilang asawa. Okay. So when he reached Egypt, the Midianite, binta naman sa kay Potiphar, sabi ni Nikos, no? And captain of the guard to Pharaoh. Siya pong kapitan. And the Lord was with Joseph. Ito po, tandaan ito, maigi, no? The Lord was still with Joseph. And si Joseph, no, successful sa lahat niya pinupuntahan. First, doon sa nagiging slave siya ni Potiphar. But then later on, sabi ni Potiphar, ikaw na yung in charge ng lahat kong mga sa bahay. No? Anything in the house, ikaw ang in charge. No? So ang makuha natin dito, isang muna lahat na pinupuntahan ni Joseph, nagiging successful. So the question for all of us is, ang pinupuntahan natin kaya ng mga ospital, mga sa ating trabaho dito, nagiging successful ba? Because sabi sa Bible is that nag-successful ang pinupunta ni Joseph for his sake. Because of Joseph, gin-bless ng Panginoon si Joseph at ang kanyang pinupuntahan. Ganda, no? So, supposed to be sa atin ng mga Kristiyano, whenever we go, kahit saan ka man mapunta, no, i-bless tayo at ma-bless din yung pinupuntahan natin. Mga workplace natin, hospital natin, supposed to be ma-bless na siya. Because there is one Christian, at least one Christian na nandoon, i-bless ng Panginoon because of you, because for your sake. No? Grabe, no? But then, so patuloy pa rin na, nangyari kay Joseph uli? No? Nakulong na naman siya, no? Because gin-tempt siya ng asawa ni Potiphar, no? Yan ang mahirap minsan sa sobrang gwapo ng tao, no? Maraming temptasyon, no? And if you're not careful, bang, bababa ka. Pero kung strong ka, kagaya ni Joseph, no? Kahit nakulong siya, and later on, nakalabas din siya, no? Pero grabe ang kanyang paghihirap, no? Grabe ang kanyang paghihirap, no? And, yun nga, ang question is kung ikaw kaya, no? And then, he was able to refuse temptation, but then he ended up in jail. In prison, nung sa kulungan na naman siya, gin-bless na naman siya uli, no? Siya na naman nagiging in charge doon sa kulungan. Biro mo, priso ka, ikaw pa doon in charge sa loob. Pero grabe, no? Tingnan mo talaga ang Panginoon at ang ugali ni Joseph. Like I said, lahat na pinupuntahan niya, ginawa siyang mudir, no? Nagiging pagpapala, no? And
And yung ba, no? Nung nasa loob siya, na nakalimutan na naman siya, na supposed to be, i-report siya doon sa kay Pharaoh, pero hindi siya nakalabas. But later on, nung nakalabas din siya, no? And ang nangyari doon is that, ang napakaganda din noon na sinasabi is that, nung nag-famine na, di ba, nagiging head na rin siya. Nag-governor siya ng, I think, Egypt, no? So, gintawag niya ang kanyang mga family. Pero anong sabi sa huli, no? But what Joseph said later to his brethren, nung nakita niya ng kanyang mga kapatid, no? You meant evil against me, no? But God, no, meant it for good, no? Amen, no? Grabe, lahat ng pinagdadaanan niya, karban lahat. But in the end, ginamit pala yun ng Diyos, no? Na para sa kanyang kabutihan, no? Amen, napakaganda, no? So, you see, no, bad circumstances do not always end up bad. Hindi lahat ng mga bad circumstances ay end up bad. But God causes everything to work together for good, no? Ginamit pala yun ng Diyos, no, na para sa kanyang kabutihan, no? So God does not say lahat mabuti dahil ikaw ay Kristiyano. God can turn bad thing to good. God uses bad people to fulfill His purpose. Kahit po mga masamang tao, no? Minsan sa ating buhay, ano na lang, kung walang pera, manghiram na lang tayo sa 5-6, no? So baka minsan, yun din ang paraan ng Diyos for you to survive, no? Ginagamit ang mga tao nito, no? Isa pa, si Job. Dami ko ng kwento, no? He was tested. Lost everything, lahat na nawala sa kanyang mga possessions niya, mga anak niya. But later, God returned that which was lost better than before, no? Ang mga anak niya dati na mga gwapa, binigyan sa pa rin ng mga more gwapa na mga, no? Dami ng, no? So, tayo din ay makaasa sa kabutihan ng Diyos. That God will always, no? Will always do everything for our good. Amen, no? So, wag tayo masyado minsan mawalan ng pag-asa. Bakit nangyayari ito sa akin buhay? Bakit muskila? Bakit malas? Minsan sabi ito, malas. But if you think, no, that, no, sabi mo, ito po siguro ang paraan ng Diyos, no? Later on na makakuha din ako ng mga magandang bagay. No? Ito pa. To those who love God. No? Di ba? Sabi, no? God causes everything to work for good to those who love God. Lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. May ano pala, may parang may nung tawag nito? May requirement, no? Parang may requirement ang Diyos, no? To those who love God, no? So anong ibig sabihin? How do you know if a believer really loved God? Paano mo malaman na ikaw, ako? Paano natin malaman na mahal talaga natin ang Panginoon, no? For example, no, ito palagi, in-example ko palagi when we talk about love, yung sa mga mag-asawa, no? Anong binibigay mo sa asawa mo kung mahal mo siya? O rosas. Rosas kagad. Cash, pwede rin, no? Gold, pwede rin, no? Kahit anong gusto, mahal mo siya eh. Sa mga sino may mga asawa dito sa Pilipinas? Amen. Alam niyo nga noon, lahat ay online, di ba? Pwede ka mag-order ng rosas dito, padala mo doon sa misis mo. Pwede na ba ngayon, di ba? Yun. So to show love, nung namahal mo siya, padalhan mo ng rosas, no? Kaya lang mamaya malanta naman, but at least yung pag-ibig mo hindi nalalanta, no? Tuloy pa rin. Amen, no? So always say I love you sa iyong asawa. Amen, no? You have to take care of each other, no? May mga rosas pa kung ano pang gusto mong bilhin sa kanya, but still ito pong isang bagay, no, na mapadama mo sa iyong asawa na mahal mo siya. So how about sa Diyos, no? Paano mo maipadama ang iyong pag-ibig, no? Pag-ibig sa Diyos, no? So una-una, you have to put Him first in everything. Ano sabi sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Doon sa Muhail, yung kabilang church natin doon,
ang mga trabaho ng mga members na mga babae ay mga beautician sila, mga beauty sa buhok, beauty sa mukha, pati sa kuko, beauty sila lahat. Ang nangyari is that pag may birthday party Thursday night, siyempre hanggang umaga yan ang birthday party kasi hinahabol. Pagka umaga, hindi na nila kaya magpunta sa simbahan. No? Siyempre pagod na sila, hindi na nila kaya. But kung susundin mo talaga ito, yes, I love the Lord, I want to worship God kahit ako po ay pagod. No? So, kung sinasabi na seek you first, unahin palagi ang Panginoon, you really have to do it. Kung mahal mo ang Diyos sa iyong buhay. Di ba kung ikaw pong naniligaw, anong sinasabi? Kahit 10 bundok ang dadaanin ko, no? Makita mo lamang kita, no? Kahit anong ilang river ang lalanguyin ko, masilayan ko lang yung mukha mo because, di ba? Mahal mo siya. So this is also one thing, no? Na kung mahal mo ang Diyos, no? Give your time in prayer. Ilang minuto tayo na nananalangin para sa Panginoon. During our, anong tawag doon? Our quiet time. O may mga bagay-bagay na gusto mo ipanalangin sa Panginoon. Bible reading. Nag-meditate ba tayo ng mga salita ng Panginoon, no? And doing things for His kingdom sa mga ministry natin. Ginagawa ba natin ito ng maayos, no? And of course, giving our tithes. Kung mahal mo ang Diyos, simpre, ibalik mo yung para sa Kanya, no? And we really have to be faithful as well, no? Loving people, mahalin mo yung kapwa. Anong sabi ng Panginoon? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with your soul. And the next is, love your neighbors as yourself. Yung mga tao ba na minsan nakakasakit sa atin mga puso, nakakatisod sa atin, kaya ba natin silang mahalin pa? Because if you love them, it means that you also love God sa iyong buhay, no? And still, sa ating mga company na hindi nagpapasweldo, kagaya sa amin, still, ipanalangin mo pa rin, no? Panalangin mo yung amo mo na nawa po ay hipuin ng Diyos ang kanyang puso. But you know what? Talagang nagsasagot ang Panginoon sa ganitong bagay. Sa amin po, no, minsan umaabot kami ng 4 na buwan, walang sweldo. 4 na buwan. So panalangin kami ng panalangin, sa prayer meeting namin panalangin, lahat panalangin. Sabi ko, bakit hindi pa rin sinasagot ng Panginoon ang aking panalangin? Parang ano ba yung tinetest yung pananampalataya ko na, bakit? Lord, ano ba ito? Nagsiserve naman ako sa iyo, bakit? Parang walang epekto ba ang panalangin natin sa kanila? Because they have different, of course, they have different belief, no? Parang walang power. Pero pag sinagot pa ng Panginoon, in the right time, binigyan kami ng sweldo, 3 buwan sunod-sunod. No? So in other words, talagang nagsasagot talagang Panginoon. Sometimes nagadaw tayo, pero later on, pag nagsagot ang Panginoon, sabay-sabay din. No? So that shows, no? So that shows, no, na kung mahal talaga natin ng Panginoon, God, no, will really answer our prayer. Amen, no? And sabi pa nga, you cannot love without giving when it comes to tithes and offering. Hindi ka pwede. And love daw, ang ibig sabihin ng love is that it is a kailangan i-demonstrate mo talaga ang pag-ibig. Ipakita mo, no? Kung mahal mong Panginoon, pakita mo sa Kanya. Ipadamo mo sa Diyos, no, na mahal mo siya. So there are many areas in our life na pwede natin gawin ito, no? Para may pakita natin na mahal talaga natin ang Panginoon. Because this is very important. Part of verse na ito, to those who love God. So siguro yung mga tao na hindi nila mahal ang Diyos, I think they have different outcome later on din. But dito sinasabi, specifically, to those who love God, no? So the most important word is love, no? And to those who love God, no, maka-expect ka talaga, no, na God is doing something for your own good, no? You cannot expect blessings from God if you don't love Him. Amen? Paano ka pagpapalain kung hindi mo nga siya mahal, no? So, consider God's word
as their guide sa mga people that who trust and wait on the Lord. No? Anong sabi sa Isaiah 40:31? No? Aywa. But they that wait upon the Lord shall renew their strength, and they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk, not faint. So ito po yun, no? If we really trust God, maghintay din tayo, no? So trusting means confidence in God, no? The key in seeking God's will is by loving Him. Kung ang mga will ng Panginoon sa atin is yung kung mahal natin siya, no? So minsan nga, yung sa mga praise and worship natin, masarap kantahin yung, di ba, yung mahal na mahal kita, Panginoon. Di ba? Minsan, mga kanta nito ay magpukaw, no, sa atin mga puso, no? And because of the blessings of God sa atin buhay, masarap kantahin yung mahal natin siya, no? Okay, sa panghuli po. Those who are called according to His purpose in them. Lahat ng mga tinawag, no? So, every child of God has a purpose in life. May purpose ang Diyos sa atin mga buhay. Actually, those who are called, may iba to siyang meaning, pero hindi ko na siya po ibigyan pa ng paliwanag, no? But dito tayo mag-focus muna sa purpose. May purpose ang Diyos sa atin buhay. And God also entrusted a unique task, no, sa kanyang mga anak. Binigyan tayo ng mga task, no, na para natin gawin, no, sa ating Panginoon, no? Everyone has different profession. May mga profession tayo pa iba-iba, no? May mga trabaho ko ngayon, usually nag-aakyat na ako ng kisame, no? Mayroon naman na mga nurse natin, no, mga dental doc natin, mga doctors natin, ang dami-dami natin profession, no? Pero, no, we have different pananaw, different outlook in life, yet may mga bagay-bagay ito na ibinigay ng Diyos sa atin because this is His purpose sa atin mga buhay na supposed to be yun ang ating gagawin, no? Para sa Kanya, no? Dito, no, si Doc nga, high-tech lahat si Doc. Tingnan mo, yung mga gamit niya, high-tech lahat, no? No? Grabe ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. And as we follow God's purpose, no, in you, no, God is also doing or working good things for you, no? Kung ginagawa natin ang purpose, no, ng Diyos sa atin mga buhay, no, we know, no, na ang Diyos din ay gumagawa ng lahat ng bagay for our own good, no? Amen, no? So, madali gawin ang isang bagay, no, for the Lord, knowing that it's God's purpose in your life. Kanina nga sa pakikinig ko yung sa may mga pagpunta naman ito, nakikinig kami ng isang preaching, hindi ko na malaala. But yung isang bagay na masasabi mo ng isang iglesia ay a worshiping church, I don't know kung worshiping church, kung ang yung mga members ay ginagawa nila ang purpose nila sa loob ng iglesia. So it is called a worshiping church sapagkat lahat ay may ginagawa para sa Panginoon. So this is our purpose, no? Na ginagamit tayo ng Panginoon para sa kanyang kingdom din, no? Sa music, of course, sa music, no? Lahat, usually, ano bang ministry sa church? Music, transport, cooking, sa admin, may mga treasurer tayo. So lahat ng mga bagay-bagay na ito, no? Is, no, pwede natin gawin for, no, may purpose nga ang Diyos sa atin mga buhay, no? So, sa mga lahat na ito, no, kung basahin natin uli, no, ang Living Translation, makita natin dito lahat kung saan tayo dito banda, no? So usually, kung may mga bagay-bagay na hindi natin maintindihan, we know that God's plan for you and me is always the best. Amen? Kahit siguro hindi maintindihan yet, if you have a deeper understanding regarding spiritual matters about God, makuha mo ito that God has always the best plan for us, no? And sometimes the process is painful. Ang pag-mold sa atin ng Panginoon, hindi lahat madali, no? Painful and hard, no? But don't forget that when God is silent, no, He is doing something
for you. Amen. No? Na minsan parang hindi ka sinasagot. Di mo pala alam, may ginagawa ang Diyos, no, for our own good. Now, sa panguli is that yung sa buhay ni San Pablo, from the life of ni San Pablo, no, marami, no, nakulong siya, shipwreck, nalunod siya. I think gina-hold up pa siya sa daan, lahat ng mga ginagawa puro masakit, at mayroon pa siyang, di ba, thorn in the flesh, no, na hinihingi niya sa Diyos na kunin sana pero hindi binigay ng Diyos sa kanya. No? So sometimes ito pang hindi natin maintindihan, no? So but then, no, lahat-lahat na ito ay talagang madaanan natin. And always remember na sa kahirapan ay mayroon pa rin plano, no, ang Diyos sa atin mga buhay, no. So again, no, basahin ko kanina ang sinabi ko, no, that it emphasizes divine intervention and spiritual protection, offering reassurance during difficult times, no, sa ating mga buhay, and highlighting God's role in turning challenges into blessings. Isipin natin palagi, ang challenges na ito sa ating buhay ay ginagamit ito ng Diyos, no, para sa atin lahat, for our own good, no. It reminds Christians that suffering is part of this present age, no. Inulit ko lang, no. But ultimately, God works in all things for our ultimate good, no. Lahat ng mga bagay-bagay na ito, no. So, sa panguli, no, sa ating buhay, of course, loving God is very important. Hindi natin palagi, no, na may specific ang Diyos na sinasabi, no, na kailangan mahalin siya, no. And it's very important in trusting, no, and obeying Him. Na kung if we trust God, we should always obey Him, no. And we know that God will do everything according to His will, no, sa ating buhay for our own benefit and of course for our own good. So nawa po, no, ay sa maikling minsan ito ay we'll be able to understand kung ano man pa mga mangyayari sa atin, God has always a plan for us, no, for our own good and for those people who really love God. Amen. So yun lang po, no, at nawa po ay makuha natin ito, ma-internalize natin that God is really good to us, no? Na again, kahit po sa mga kahirapan, sa mga plano natin minsan na hindi dumarating, yet we know that God is doing something for our own good. Amen. Sabi po ito maya. Our loving Father, we again thank you, God, for your word, Panginoon, sa umaga ito. Salamat to God because you're always there, Panginoon, that nag-guide, Panginoon, sa aming mga spiritual na buhay. At salamat, Panginoon, sapagkat nandyan ka palagi, O God, na naggabay sa amin, Panginoon, sa lahat-lahat namin, Panginoon, ng mga sitwasyon sa aming mga buhay. Lord, sometimes, patawarin niyo po kami, Panginoon, kung sometimes kami po ay nagiging weak sa aming pananampalataya. Because sometimes we do not understand what is happening to us, Panginoon, sapagkat minsan may mga bagay-bagay na mahirap na dumarating sa aming mga buhay. Problema sa trabaho, problema sa pamilya, problema sa asawa, at lahat na lang ng mga bagay, Panginoon. And then, O God, salamat sa iyong salita na alam pala namin, Panginoon, that you are a God who is always watching over us, Panginoon. That you're always there, that you're making everything for us, Panginoon, for our own good. Ang turuan niyo po kami, Panginoon, na ibigin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Sometimes, O Lord, medyo nanghihina kami, nawawala kami, Panginoon, sa landas na gusto niyo idaanan namin, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, sapagkat nandyan ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, na nag-work out sa mga puso, na kailangan magbalik kami, Panginoon, sa tamang daan, Panginoon, patungo sa iyo, Panginoon. Lord, teach us always to love you. Teach us always to give our time for you, Panginoon. Teach us, Panginoon, na unahin ka palagi, Panginoon, namin sa aming mga buhay, O God. At we know, O God, that everything will work together for our own good because we are your children, Panginoon. Maraming salamat, O God. And again, we pray and we thank you, Panginoon, for this church, Panginoon, na patuloy mo dito. Ito, Panginoon, na pagpalain din, Panginoon, sa pastors, Panginoon, sa mga miyembro, Lord, we pray that will continue to bless them. You may also continue to bless their life, Panginoon, and nawa po'y marami pa mga kapatid, Panginoon, na aakyat dito, Panginoon, to worship you and to praise your name, Panginoon. Maraming salamat, O God, and may your blessings ay maiwan dito sa iglesia nito, Panginoon. Maraming salamat. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.